the different branches of ballistic. So number 1 is the internal ballistic, number 2 is the external ballistic, number 3 is the terminal ballistic, and number 4 is the forensic ballistic. So si internal ballistic naman ay tumatalakay sa mga nangyayari sa loob ng baril mula sa oras na pinipindot yung trigger hanggang sa lumabas yung bala sa dulo ng muzzle. And number 2 yung external ballistic. Si external ballistic naman po ay isang sangay ng ballistic na nag-aaral sa paggalaw ng bala sa hangin matapos itong lumabas sa dulo ng muzzle hanggang sa tumama ito sa target. And number 3 po is yung terminal ballistic. So si terminal ballistic naman po ay tumatalakay sa pagkilos at epekto ng bala kapag tumama na ito sa target. Maaaring sa tao, hayop, or kahit anong material. And last po yung forensic ballistic naman po ay ito yung study na nag-aaral sa firearms, ammunitions, and the effect of the bullets on target. Especially po is yung for use in criminal investigations. We will discuss the different types of firearms. Number 1, handgun. Handgun is small firearms designed to be held and operate with one hand. Ito yung mga maliliit na baril na ginagamit ng mga pulis or karaniwang ginagamit ng mga pulis. Meron siyang pistol and revolver. Kapag sinabing revolver, ito yung may rotating cylinder kapag nilalagyan ng bala. Second, pistol. Kapag sinabing pistol, ito yung mga ginagamitan natin ng magazine para lagyan ng bala. Rifle. Kapag sinabing rifle, ito yung long barrel firearms designed for accurate, usually fire from the shoulder. Ito naman yung ginagamitan natin ng dalawang kamay. Then, inilalagay natin dito sa balikat kapag ginamit. Then, ginagamit din natin siya sa pangkalayuang target. Then, kapag sinabi namang shotgun, firearms designed to shoot, spread a small pellets or slug or single slug. Ito naman yung baril na nagpapaputok ng maraming maliliit na pellets or bala. Tapos, ginagamit din siya or minsan, meron siyang malaking bala. Ito yung malapat ang tama sa target. Then, submachine guns. Automatic firearms that fire pistol caliber rounds designed for close quarters combat. Ito naman yung maliit na baril na automatic yung putok at gumagamit ng bala ng pistol effective sa malapit na laban or target. Kapag sinabi namang machine gun, fully automatic firearms capable of sustained fire as long as the trigger is pressed. Ito naman yung pag sinabing machine gun, ito yung malaking baril na tuloy-tuloy yung bala kapag hawak mo dun sa may gatilyo. Then, sa carbines, ito yung shoulder and lighter version of rifles, easier to handle in tight space. Ito naman yung types ng rifle na madalas na mas maikli at magaan, mas madaling gamitin sa masikip na lugar. Different tests for gunshot residues. First is paraffin test. Ito is yung oldest test. Then, kilala din siya bilang dermal nitrate test. Then, yung paraan nito is nilalagyan ng mainit na wax yung kamay. Then, pinapatigas tapos susuriin kung may nitrates ba gamit yung chemical. Then,
Yung layunin nito is para malaman kung may bakas ng pulbura sa balat ng tao. Kaso nga lang, yung problema dito is maraming maling positive na nangyayari during dun sa test. Example na lang is may nitrates dun sa abono or dun sa sigarilyo, kaya hindi na ito ganong ginagamit. Then second naman is yung grease test. Ginagamit naman siya para matukoy yung presence ng nitrates na nanggaling sa pulbura. Then ginagamitan siya ng special filter paper na nagkakaroon ng kulay kahel or pula kapag may nitrates. Then yung layunin naman nito is tinutukoy yung distance ng putok sa pamamagitan ng pagsukat ng powder pattern. Karaniwan siyang ginagawa sa mga damit or balat ng victim. Then next is yung Harrison-Gilroy test. Dito naman is ginagamit siya para matukoy yung presence ng lead at barium sa kamay. Yung layunin nito is para malaman kung yung isang tao ay possible na nagpaputok ng baril. Then gumagamit ng chemical na nagbibigay ng color blue or violet kung positive. Tas mas tiyak ito kaysa dun sa paraffin test, pero hindi kasing advanced nung modern methods tulad ng SEM. Then yung fourth naman is yung Marshall and Tiwari test. Ginagamit siya para tukuyin yung presence ng pulbura dun sa balat or damit. Gumagamit din ng chemical para maipakita yung mga residue pattern. Then yung layunin nito is para tukuyin yung kung saan nanggaling yung putok at gaano ito kalapit. Then ginagamit din bilang karagdagang evidence sa wood analysis. Then yung last natin is yung Walker test. Isa siyang distance determination test. Then ginagamit siya para malaman kung gaano kalapit yung putok batay dun sa powder residue pattern. Yung paraan is ikukumpara yung damit ng biktima sa test cloth na binaril mula sa iba't ibang distance. Then makikita yung powder burns, signs at stippling kung malapit yung possible na putok. Next naman is forensic ballistics. Yung forensic ballistics is ginagamit siya sa investigation ng crime na may kinalaman sa baril. Yung layunin nito is para kilalanin yung baril na ginamit, then saan galing yung bala, at paano nangyari yung pamamaril. Then yung isa pang layunin nito is matukoy kung anong baril nga ba yung ginamit based dun sa bala at basyo. Pagtugma sa bala at basyo gamit ang rifling marks, then pagbuo ng senaryo sa insidente like distance, position, then yung direkta ng putok. Example, kung may na-recover na bala, then basyo sa crime scene, maaari itong gamitin sa comparison microscope para ma-match ito sa baril ng isang suspect. Then, yung wood ballistics naman, ito naman is yung pag-aaral kung paano tinamaan ng bala yung katawan ng isang tao. At ano ba yung epekto nito dun sa tissue or buto ng tao or organ. Then, yung tinutukoy dito is yung uri ng sugat like entrance wound at exit wound. Then, kung gaano kalalim yung sugat. Then, kung may mga bakas ng mga pulbura sa paligid ng sugat or may hibla ba ng damit sa loob ng sugat at gaano kalayo yung bumaril based dun sa sugat. Example, kung may gunpowder burn sa paligid ng sugat, maaring malapitan yung pagputok. Then kung malinis yung entrance wound at walang powder marks, maaari namang malayo yung distance ng pagbaril sa kanya.